بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay nauuko lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoon na hindi pinanganak at hindi nagkaanak, ang pinakamaawain at pinakamahabagin. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam at sa ating mga panauhin po, ngayong araw ng linggo ay kalabing dalawa ng Abril at natataon po para doon sa mga kababayan natin na kanila ipinagdiriwang ang anong tawag ito, Easter Sunday o ang pagkabuhay na maguli, ay naaangkop po na inshallah yung ating paksa na tatalakayin ay may kinalaman dito sa mga haligi ng pananampalatayang Kristyanismo. At para inshallah magkaroon tayo ng malawakang kaalaman tungkol dito, ay muli po nating inimbitahan ang ating isa sa pinakamamahal na kapatid, si Brother David mula sa Islamic Center ng Khobar, para talakayin po yung ilan sa pinakamahalagang paksa na may kinalaman sa pananampalataya, katulad ng original sin na haligi ng pananampalatayang Kristyanismo, pati na rin yung crucifixion o yung pagkakapako ni Jesus alayhi salatu wasalam sa krus ayon sa katuruan ng relihiyong Kristyanismo. At inshallah bibigyan po natin ng linaw at katuruan naman ayon sa pananaw ng ating pananampalatayang Islam tungkol sa mga bagay na to. So hindi na rin natin pahabain ang ating panimula, sapagkat inshallah yung kapatid po natin yung tatalakayin mga bagay na yan, kaya bibigyan na natin sa kanya yung ating pong mikropono para inshallah mag-start na tayo ng ating talakayan. Kung gusto nyo pong makibahagi, meron kayong itanong o kaya idadagdag, inshallah mamaya po pagkatapos ng ating talakayan ay bukas po yung ating panayam para sa lahat ng mga tanong ninyo o gusto nyo na mga bagay na linawin po. Maraming salamat po. Okay. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang pagkakataong muli ang ipinagkaloob sa atin ang ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo ay pinag-ipon niyang muli para mapag-usapan natin o talakayin ang isang napakahalagang bagay na sa paningin ng iba ay parang pangkaraniwan. Katatapos lamang ng tinatawag na mahal na araw
na ipinagdiwang ng lahat ng sangkakristyanuhan sa buong mundo. Meron po tayong dapat na alamin, hindi lamang bilang mga Muslim o hindi pa Muslim o hindi naniniwalang may Diyos. Meron pong mga bagay na itinuturo, ngunit kung ating bibigyan pansin, ito pala ay wala naman sa kasulatan. Pangkaraniwan na sa ating mga kapwa Pilipino at kahit hindi Pilipino, pag pinaliwanagan natin ng tungkol sa pananampalatayang Islamiko, may tatlo silang dahilan at pangangatuwiran. Una, pare-parehas lang yan. Pangalawa, iisa lang naman ang patutunguhan yan. Pangatlo, dito na ako brad na mulat. Alin po sa tatlong ito ang maaari natin maging batayan? Itong magiging topic po ngayon ay pinili ko para sa ikaliliwanag o kaya kadagdagang kaalaman sa mga hindi pa Muslim at kahit sa mga Muslim na. Sapagkat nakakalungkot na marami tayong mga kapatid na pumasok sa Islam, ngunit sa bandang huli ay nagawa pa ring iwanan ang pananampalatayang ito dahil sa kakapusan ng kaalaman o sa kakulangan ng kaalaman at sila ay nagbalik sa iniwanan nilang pananampalataya. So tatalakayin po natin sa gabing ito ang tungkol sa sinasabing orihinal na sala. Gaano po ito katotoo? At ang isa na siyang haligi ng pananampalatayang Kristyanismo ay ang tungkol sa tinatawag na crucifixion. Totoo po ba na may orihinal na sala? At totoo rin po ba na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay namatay sa krus para tubusin ang kasalanan ito? Nakakalungkot pong isipin na sa mahigit 1 bilyon na mananampalatayang Kristyanismo, kasama na sa kanila ang mga hari, presidente, at mga dignitaries, mga naturingang mga judge, mga Supreme Court judges, ngunit sa kasamaang palad o nakakalungkot ay hindi man lang binibigyan ng kahit kaunting pagsusuri ang pananampalatayang kinagisnan. Isang profesor na hindi naman po Muslim, si Professor Jürgen Moltmann, sinabi niya sa kanyang libro, siya ang author ng librong ito, The Crucified God, ang Diyos na ipinako. The death of Jesus on the cross is the center of all Christian theology, all Christian statement about God, about creation, about sin and death have this focal point in the crucified Christ. All Christian statement about history, about the church, about faith and sanctification, about the future, and about the hope is stemmed from the crucified Christ. So, alamin po natin, lumalabas na ang pinakaunang sangkap para matupad ang tinatawag na crucifixion ay ang orihinal na sala. So, ang unang tanong po natin ay gaano katotoo ang orihinal na sala? Ang simbahan ay nagtuturo na may original sin. Ano po ba ang sinasabi ng kanilang kasulatan? Sangayon po sa kasulatan na tinatawag na Biblia ng Sangkakristyanuhan, ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy 24:16. The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers.
every man shall be put to death for his own sin. So hindi pala po pananagutan ng magulang o ng anak man ang kasalanan. Jeremiah 31:30, but everyone shall die for his own iniquity. Siya lamang ay mananagot o mamamatay sa kanyang sariling kasalanan. Ezekiel 18:20, but Jesus said, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the fathers, neither shall the fathers bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So ang pagpapakabuti ng isang mabuti ay sa kanya, at ang pagpapakasama ng isang naging masama ay sa kanya. So wala po pala tayong pananagutan sa sinasabing original sin. Okay. Sa panahon ni Jesus Christ, peace be upon him, may mga batang lumapit sa kanya. At ito ay pinipigilan ng mga disipulo. Ano ang sabi ni Jesus Christ, peace be upon him? Matthew 19:14. But Jesus said, suffer little children, and forbid them not to come unto me, for such is the kingdom of heaven. So hindi niya pinigilan na mga bata ay lumapit sa kanya, sapagkat ang kaharian ng kalangitan ay sa mga batang yan. Paano nagkaroon ngayon ng original sin? Tayo ba, papayag tayo na ang mahal nating anak, halimbawang binawian ng buhay? Papahintulutan natin siya na mapunta sa hindi magandang kahinatnan? Dahil siya ay may original na sala? Hindi tayo papayag. Ganon din ang kanilang kasulatan. So paniwalaan natin. So mayroong hindi nagsasabi ng totoo. Iba ang tinuturo ng mga kinaukulan, iba ang sinasabi ng kanilang kasulatan. Okay. So ang bawat isang bata, so every child is born without sin, and all children belong to the kingdom of heaven. Human laws punish the one who committed the crime. The son shall not be held responsible for his father's crime, and vice versa. So sa pag-aanalisa natin o sa pag-aaral natin ng kanilang kasulatan, ngayon po ay napatunayan natin na iba pala ang sinasabi ng kanilang katuruan at ibang sinasabi ng kanilang kasulatan. So kung ang katuruan ng tinatawag na original na sala ay hindi natin mapapanaligan, paano na lamang ang tinatawag na crucifixion? Sapagkat hindi magaganap ang tinatawag na crucifixion kung wala ang original sin. Kinakailangan maging matibay ang panuntunan o ang pinagbabasihan tungkol sa original na sala bago natin paniwalaan na naganap ang crucifixion. Anong tutubusin kung walang original sin? Okay. May isa na namang hindi naman Muslim, isang Amerikano na maaring Kristiyano, maaring hindi naniniwala sa Diyos, o maaring basta siya ay isang hindi Muslim. Okay. Siya po ay si Garner Ted Armstrong, the Executive Vice President and Co-Publisher of The Plain Truth, a Christian magazine from America which boasts a current pre-worldwide circulation of 6 million copies a month, attempt to answer his own puzzle under the heading, Was the Resurrection a Hoax? The resurrection of Jesus Christ of Nazareth is either the supreme fact of history or a flagrant deliberate fabrication posted up on the followers of Christianity. Ito ba ito totoo o hindi? Na itinanim lamang sa isipan ng tagasunod ng sangkakristyanuhan. Sila mismo mapapansin po natin ang mga nagkokomentaryong ito ay hindi galing sa mga Muslim. Ito ay galing sa mga hindi Muslim. Na pagkatapos nilang pinag-aralan ang mga kasulatan o katuruan, ay sila mismo ang nakapagsalita ng ganitong mga bagay. Mabigat. Mabigat.
Deliberate fabrication, gawa-gawa lamang na walang katotohanan, na itinanim lamang sa isip ng mga tagasunod ng sangkakristyanuhan. Meron pa pong isa. Billy Graham and Josh McDowell, sila po ay mga Amerikanong evangelist. Ano po ang sabi nila sa kanilang kasulatan, sa kanilang librong ginawa? Ang title naman kanilang librong ginawa ay The Resurrection Factor. I was forced to conclusion that the resurrection of Jesus Christ is either one of the most wicked, heartless, vicious hoaxes ever foisted upon the minds of men, or it is the most fantastic fact of history. Vicious, wicked. Mabigat na mga bintang. Pero sila, mga evangelist sila. Mga pastor din sila. Mga reverend. Pero hindi nila mapaniwalaan. Long before the coming and birth of Jesus Christ, peace be upon him, nowhere we can find in any books or teachings from the prophet before that Jesus Christ of Nazareth will be crucified for the sin that had been committed by our forefathers. So ano po ba ang pinagkukunan nila ng kanilang katuruan na yan? Okay? Tingnan po natin ang tinatawag nilang Biblia. Pag-aralan natin. Ano po ba ang sinasabi nila rito? Okay. Let's have a look who are the so-called eyewitnesses of the crucifixion. May sinasabing crucifixion. So sino po ang mga eyewitness? There are 4 canonized gospel. Ito pong canonized gospel, ito ay pinahintulutan ng simbahan. The Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, and the Gospel of John. Okay. Kailan po ginawa? Kailan nasulat ang mga gospel na ito? Dapat nating malaman. Kasi kinakailangan alamin natin saan nila kinuha ang mga istoryang yan o mga pangyayari. Alamin muna natin kailan nila ginawa. Ginawa ba ito sa kapanahunan nung pangyayaring yun o pagkatapos na? Okay. The first gospel to be written was that of Mark. It was written at Rome at least 40 years after the so-called crucifixion of Jesus Christ, peace be upon him. Pagkatapos ng 40 taon ng sinasabing crucifixion, saka pa lamang nasulat ang pinakaunang gospel ng kay Mark. Salam. The second gospel was that of Matthew. It was written in Greek at Antioch about 90 CE. 90 CE. Ang isa ay kay Mark, 40 taon na pagkatapos ng tinatawag na crucifixion. Ang kay Matthew naman ay 90 taon pagkatapos. The third gospel, the Gospel of Luke, was written somewhere in Greece about the year 80 CE, Christian era. The Gospel of John was written or at near Ephesus between the year 110 and 115 of the Christian era. So ito pala pong mga sinasabi dito sa kanilang kasulatan o ang kanilang Biblia na Matthew, Mark, Luke, and John, ito po ay 110 to 115 years pagkatapos na ng pangyayari. At ang pinaka-maagap ay 40 years, the Gospel of Mark. Mahirap pong isipin na yung balita na dumating sa dyaryo ay saka pa lamang sinulat ng isang author ay pagkatapos ng 40 taon nung sinasabing pangyayari. Kaya nga po, kinakailangan natin scrutinize, kinakailangan natin alamin, saan ba galing yan? Ito bagay kinalakhan natin, ito ba'y kinamulatan natin? Kaya diyan po natin malalaman na itong mga pinagkunan nilang kasulatan ay halos ginawa na lamang nila. Ito po ang katuruan na sinasabing kinamulatan. It was the years of the Christian era, 325 AD, Anno Domini, ibig sabihin ng Anno Domini ay the year of the Christians, that Emperor Constantine convened the First General Council of Nicaea
But when the Pauline Church won in the end, the Nicene Creed was ratified by Emperor Constantine, whose religion was still a subject of doubt and whose mind had not been enlightened either by study or by inspiration, and ratified the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John as the only four canonical Gospel. So ito pong mga katuruan na ito na sinasabing nasulat, pagkatapos na si Emperor Constantine ay tumakas galing ng Roma, pagkatapos niyang pinatay ang kanyang anak na si Crispus at ang kanyang asawa na si Empress Fausta, nagsalib ang grupo ng dalawang ito at nagkaroon ng gulo sa Roma. Si Emperor Constantine ay tumakas papunta rito sa Turkey at pinangalanan niya ang lugar na Constantinople. At noong 325 years, isipin po natin, wala na si Jesus Christ, peace be upon Him. 325 years, nagkaroon ngayon ng meeting na tinatawag na Council of Nicaea. Inimbitahan niya ang mga obispo at mga tagapagturo at inipon nila ang mga kasulatan na yan. At doon ay niratify nila ang tinatawag na Gospel ng apat na pinanggalingan. Meron na naman pong isang tinatawag na si Professor Momery. Siya ay isang author. Siya ay isang author ng mga kilalang mga libro. Ang sabi niya, ganito, his immediate disciple were always misunderstanding him. Ang tinutukoy po dito ay ang mga disipulo ni Jesus Christ, peace be upon Him. In his works, wanting Him to declare Himself King of the Jews, wanting Him to call down fire from heaven. Sinasabi kay Jesus Christ, peace be upon Him, sige, magbababa kang ng apoy galing sa langit. Wanting to set on His right hand, in His left hand, in His kingdom. Wanting Him to show them the Father, to make God visible to their bodily eyes. Anong hinihingi ng mga disipulo ni Jesus Christ, peace be upon Him? Ipakita mo sa akin ang Diyos. Ha? Hindi siya maintindihan. Wanting Him to do and wanting to do themselves anything and everything that was incompatible with His great plan. This was how they treated Him until the end. And when that came, they all forsook Him and fled. So kasama siya pero hindi nila maintindihan kung ano ang mga matalinhagang sinasabi ni Jesus Christ, peace be upon Him. Hanggang sa bandang huli, iniwanan nila lahat. Iniwanan. Ano ang sinasabi ng Biblia? All the disciples forsook Him and fled. Matthew 26:56. And they all forsook Him and fled. Mark 14:50. Iniwanan pa siya ng mga disipulo. Sino ngayon ang witness? Kasama niya, hindi sila magkaintindihan, hindi maanuwa ng mga sinasabi ni Jesus Christ, peace be upon Him, bandang huli, iniwanan nila si Jesus Christ. Okay? If all the disciples forsook Him and fled, and the first of the four canonical gospel was written at Rome 40 years after the so-called crucifixion, who then are the true witnesses of this fantastic fact of doctrine? Sino ngayon ang paniniwalaan natin na siyang witness? Ngayon, ang tanong po dito, alam natin na si Jesus Christ, peace be upon Him, nanalangin. Para ano? Para iligtas siya. Ano ang nakalagay sa kanilang kasulatan? Matthew 26:39, nanalangin si Jesus Christ, peace be upon Him. And He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as Thou will. Mashallah. Submission of oneself to the will of His Creator. Iligtas mo ako sa sarong ito ng kapahamakan, ngunit hindi sa ngayon sa aking kagustuhan, kundi kagustuhan mo. So nanalangin siya. Takot siya mamatay. Alam niya na naghudas.
Si Judas Iscariote, anumang oras darating ang mga Romano para siya ay hulihin. Anong gagawin sa kanya? Papatayin siya ng mga Romano. Kaya siya nanalangin. Okay. Sa Lucas 22:42, sinabi rin niya, saying, Father, if thou be willing, remove this cup, pass from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, ang sabi naman dito sa Lucas 22:43, kasunod, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. So, pagkatapos niyang manalangin, ang anghel ay nagpakita sa kanya. At siya ay pinalakas. Ano, sinigurado sa kanya? Sige, mamamatay ka sa cross. Hindi. Siya ay sinigurado, inassure, na siya ay maliligtas. Ano ngayon ang patunay na siya ay naligtas at pinakinggan ng kanyang panalangin? Ang ibang libro ay nagsasabi po ng ganito. Ang ibang libro ay ganito, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ito po ay sa James, Book of James 5:16. Ang mataimtim na panalangin ng isang righteous person o isang mabuting tao, makadiyos na tao ay pinakikinggan, mananaig. Yun ay sa James 5:16. Ang sabi naman po dito sa Hebrew 5:7, who in the days of his flesh, when he, meaning Jesus Christ, had offered up prayers in supplication with strong crying in tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Mismo ang kanilang kasulatan ay nagsasabi na ang kanyang mataimtim na panalangin, dahil nanaig, siya ay pinakinggan at siya ay iniligtas sa kanyang kinatatakutan. Hindi siya namatay sa krus. Bakit sinasabing siya ay namatay? So, sino ba talaga ang masasabi nating witness? So, Jesus' prayer not to die on the cross was heard and accepted by God according to Luke, James, and Hebrew. Then, how could he still die on the cross? Ano po bang mga kontradiksyon na nakikita natin? Mga pagsasalungatan tungkol sa sinasabing kontradiksyon. Alalahanin natin na ang claim nila ay merong 4 na nakakita. Si Matthew, Mark, Luke, and John. Ang sabi dito, sa Matthew 27:34, they give him vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. Binigyan siya ng suka. Nang matikman niya, hindi niya tinuloy ang pag-inom. Matthew 27:34. Dito naman sa Mark 15:23, and they give him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. Sabi dun sa isa, binigyan ng suka. Sabi naman dito sa isa, binigyan ng alak. So, nakikita po natin ang pagsasalungatan. Mark 15:25, and it was the 3rd hour, and they crucified him. Ipinako na nila sa ika-3 oras. Mark 15:25. Pagdating dito sa John 19:14, it was the 6 hours, and he was not yet crucified. Yan po ang pagkakapako na sinasabi. Sa Lucas 23:26, they confined Simon to bear the cross of Jesus. Pagdating naman dito sa John 19:17, Jesus was bearing his cross himself. Sabi siya lang. Tapos, mayroon pa lang si Simon na siyang nagpasa ng cross para sa kanya. Maaring pagod. Kaya binigay doon. Mahina na. Okay. So, ang nakalagay naman dito, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree.
Ba? Dalawa ang kamatayan ni Jesus Christ, peace be upon him. Doon sa isa, it was the 3rd hour and they crucified him. Mark 15:25. Ipinako. Ha? Pagdating dito sa Acts 5:30 at saka Galatians, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. So dalawa pala ang kamatayan ni Jesus Christ na sinasabi sa Biblia, isang ipinako, isang ibinitin sa kahoy. Yan po ang sinasabi ng kanila. Malinaw. Acts 5:30 at saka sa Galatians 3:13. Ha? Okay. Kaya ang tanong, Jesus was crucified or hung on a tree? Ha? The death of Judas. Ang kamatayan naman ni Judas Iscariote. Ha? Yung sinasabing nagtaksil. Ha? Okay. Dito po sa Matthew 27:5, Judas went and hung himself. Matthew 27:5. Dito naman sa Acts 1:18, Judas fell headlong and burst asunder in the midst, and all his bowels burst out. Sa Acts, siya naman ay nahulog sa bangin at siya sa kalagitnaan ay sumambulat ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Parang nakalulo ng granada. So dalawa po ang kamatayan ni Judas Iscariote sa Biblia at dalawa ang kamatayan ni Jesus Christ. Subhanallah. Ito ang pinaniniwalaan nila. Ngayon, tingnan naman po natin dito sa sinasabing mga pumunta sa libingan, na sinasabing libingan. The visitors to Jesus' grave. Ang sabi dito sa John 20, verse 1, Mary Magdalene only. Pagdating dito sa Matthew 28:1, Mary Magdalene and another Mary. Ha? Pagdating naman dito sa iba, Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and other women. Hindi yata magtali Ito po ay sa Lucas 24:10. Dito naman sa Mark 16:1, Mary Magdalene and other Mary in Salome. Pagdating naman sa John 20, verse 12, one woman saw two angels at the grave of Jesus Christ. Pagdating naman dito sa Matthew 28:1-2, two women saw one angel. The angel rolled back the stone and sat upon it. Hindi magtali. Lumalabas, 4 na tao nanood ng pelikula. Iisa ang title ng pelikulang yan, Crucifixion. Nang ikwento nila yung pangyayari, sa iba, magkakaiba sila ng kwento. Paano po natin masasabi na sila ay mismong witness? Na magkakaiba sila ng kwento? So, paano po ba ang talagang dapat nating tanggapin? Ito po ba ay nakalaan para tubusin ang kasalanan? O mayroon pang ibang purpose kung bakit naganap ang crucifixion? Lumalabas po na ang crucifixion ay isang pangyayari, maaaring sabihin natin, may napako. Pero siguradong hindi si Jesus Christ, peace be upon him. Ngayon, 2 grupo ang gumamit ng tinatawag na crucifixion. Ano ang isang grupo? Ang grupo ng simbahan na nagsasabi na kailangan tubusin ang orihinal na sala sa pamamagitan ng crucifixion. Ay ano naman po ang motibo ng mga Hudyo at ng mga Romano bakit nila gustong patayin si Jesus Christ? Kailangan malaman po natin ano ba ang sinasabi nila. Bakit nila gustong patayin? Okay. Salam. With these conflicting narrations of an event, does it make sense to a biased mind? Lahat nagsasabi na ito yung pangyayari.
pinaniniwalaan ng mahigit 1 bilyon na tao. Pero, alamin po natin kung ano ang history. Sa pangyayari po sa Biblia, ito ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Doon ito magsisimula. Ha? Bigyan po natin ng pahapyaw. Now, a certain man was sick and dead, Lazarus by name, of Bethany, the brother of Mary and sister Martha, whom Jesus raised up from the grave by the will of God. Binuhay niya si Lazarus, binuhay ni Jesus Christ, peace be upon him, sa pamagitan ng ano? With the will of God. Yan ang tandaan natin. Hindi siya ang nagbuhay mismo. Sa kapahintulutan ng tagapaglikha. Okay. Nagsisimula po ito sa John 11:39. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, sinabi ni Martha, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been died 4 days." 4 na araw ng patay. Ha? Jesus said unto her, and said, "I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God." Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, nanalangin siya. Ha? Gumanyan siya sa itaas. "Father, I thank thee that thou hast heard me. And I know that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me." Nanalangin siya. Para ano? Para maniwala itong mga taong nasa palibot niya na siya ay talagang sinugo. Na siya ay sinugo. Yun ang gusto niyang emphasize dito. Nagpapasalamat siya na siya ay pinakikinggan. At dahil ika sa mga nakapalibot sa akin dito, para silang maniwala na ako ay sinugo mo. Anong sinugo? Mensahero. Di ba? Okay. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, "Lazaro, come forth." Ha? Halos siya nag-iiyak talaga siya. Ha? Halos ang tumutulo sa kanyang pawis ay ano? Halos para ng dugo. At sinabi niya, "Lazaro, come forth." And he that was dead, come forth, bound hand and foot with grave cloth. Lumabas yun, si Lazaro, na nababalutan pa ng mga, yung ginagamit sa seremonya sa paglibing, yung grave cloth. Okay. And his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, "Loose him and let him go." Nabuhay si Lazaro na 4 na araw ng patay. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the thing which Jesus did, believe on him. May mga tao ron sa palibot niya. Sa ginawa niyang pagbuhay kay Lazaro, maraming naniwala sa kanya. Lamang, but some of them went their ways to the Pharisees and told them what things Jesus had done. Yung medyo alanganin, ayaw nilang maniwala, pupunta sa mga Pariseo, nagsumbong. Yung mga walang iman. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, "What do we for this man do with many miracles?" Ano sabi noong chief priest? Ano na ba tayo? Ano na tayo? Anong ginagawa natin? Itong taong ito nagpapakita ng maraming milagro. So, if we let him thus alone, all men will believe on him. Kung pababayaan natin siya, nagawin niya yung mga pagmimilagrong yan, maraming tao ang maniniwala sa kanya. And the Romans shall come and take away both our place and nation. Pag pinabayaan ka natin yan, darating dito ang mga Romano. Kukunin na ang ating lugar at ang ating bansa. Pag pinabayaan natin yung taong yan, na-perform niya yung mga mirakulong yan. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, "Ye know nothing at all." Sabi nung high priest, sino? Si Caiaphas? Wala talaga kayong mga alam. Wala kayong alam.
nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Makabubuti pa para sa isang tao ang isakripisyo kaysa sa ang ating lugar at ang ating bansa ay mawala sa atin. And this spake be not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Yun ang aim nila. Kinakailangan yung taong yan na nagpapakita ng mga miracle, kailangan mamatay para sa bansa natin. Isakripisyo natin yan, walang problema. Yun ang kanilang nasa isip. And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Then from that day forth, they took counsel together for to put him to death. So ano ang pinagsimulan ng plano nila para patayin si Jesus Christ, peace be upon him? Dahil ayaw nilang paniwalaan si Jesus Christ, peace be upon him, bilang propeta. Kaya kinakailangan nilang isakripisyo si Jesus Christ, peace be upon him, kaysa naman kunin naman sila ang kanilang lugar at ang kanilang bansa, kunin ng mga Romano. So ano yun? Self-interest. Ay bakit ang motibo ay magkaiba? Isang event, isang pangyayari, pero magkaiba ang intensyon. Nakita natin ang pagkakaiba? Pero pinagsiselebrate ito ng buong mundo. Yung mga Romano, mga Hudyo, ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ, peace be upon him, ay isang propeta. Gusto nila isakripisyo. Huwag lang silang maging alipin ng mga Romano. Ito naman simbahan, ginamit naman ng i-ratified na Emperor Constantine ang mga katuruan, the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, na matagal nang wala si Jesus Christ, peace be upon him, nang ganapin niya ang Council of Nicaea, 325 years na wala na si Jesus Christ, peace be upon him. Ginamit naman nila na yun ay para sa pagtubos ng kasalanan. Samantalang walang masasabi o maituturo na witness dahil all the disciple forsook him and fled. Sino ang naging eyewitnesses ngayon? Okay. So mula po doon sa araw na yon, ito ay nagtatapos sa John 11:53. Ito ay nagtatapos diyan na mula sa araw na yon, pinagbalakan nila si Jesus Christ, peace be upon him, kung paano nila papatayin. Okay. Pero para saan ba si Jesus Christ, peace be upon him? Nilinaw niya na sinabi niya, but he answered and said, I am not sent but unto the house of the Luship of Israel. Ako ipinadala lamang, hindi siya kung saan, kundi siya nangangawalang tupa ng kabayahan ng Israel bilang sugo, bilang mensahero, bilang propeta. Kaya yun ang naging dahilan, hindi siya tinanggap, kaya siya pinagbalakang patayin. At sinabihan din niya ang kanyang mga disipulo. Sinabihan niya, the disciple are commanded to, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not unto the way of the Gentiles, and unto any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the Luship of the house of Israel. Matthew 10:5-6. So ang mga disipulo, katulad ni Jesus Christ, peace be upon him, saan sila pinadala? Bilang mga mensahero o propeta? Sa nangangawalang tupa lamang ng kabayan ng Israel. Hindi siya pang buong mundo. Pag doon lang siya sa nasasakupan ng 12 tribo ng kabayan ng mga anak ni Jacob, yung 12 tribes of Israel na anak ni Jacob. Doon lang siya, at pati ang mga disipulo niya, sinabihan niya, huwag kayong lalabas, dito lang, sa nangangawalang tupa ng kabayan ng Israel. Bakit napakaraming nagkiklaim na ang katuruan ay para sa buong mundo? So, binabypass nila itong nakalagay dito sa kanilang kasulatan. Dinidisregard nila yan at pinipilit nilang ipangaral ang katuruan na yan, na samantalang yan ay intended lang para sa nangangawalang tupa ng kabayan ng Israel. So it is clear enough from their books why the Jews rejected Jesus as a prophet sent from God, because if they will believe and follow the teaching of Jesus, peace be upon him,
they, the Jews, will become a slave to the Romans. And the Jews will not tolerate this to happen because they suffered too much when they are slaves with a Pharaoh. Hindi po ba ang mga Hudyo ay dating alipin ng mga Egyptian sa Egypt? Kung ito ay gagawin na naman nila, natanggapin si Jesus Christ, peace be upon Him, ano naman ang mangyayari sa kanila? Aalipin na naman sila. Saan ang patunay na sila ay dating naging alipin? Exodus chapter 5, 1-23. Ito po ang reference natin, na siya ay inalipin ng mga Hudyo ng Pharaoh. Ano pa? 2 Kings chapter 24, 8-13. 2 Kings 25, chapter 25, 8-21. 2 Chronicle chapter 36, 17-20. So ito po ay mga nagpapatunay na sila ay alipin ng Paraon ng Egypt. Now, it is more logical that the main reason for the Jews wanting to kill Jesus is not to attain salvation through crucifixion. Wala silang paniniwala doon sa original sin na yun at saka crucifixion. But rather to save their nations, which mean self-interest. Pangsariling kapakanan lang ang iniisip nila tungkol sa sinasabi nilang pagpatay. Furthermore, in Jewish scripture, it is mentioned that anybody who died by hanging on a tree is a curse of God. Nakakaawa. Habang ang tao ay pinaniniwalaan niya na si Jesus Christ, peace be upon Him, ay namatay sa cross, kasama na rin niyang tinatanggap na si Jesus Christ, peace be upon Him, ay isinumpa. Bakit? Nakalagay sa Deuteronomy chapter 23 at chapter 21 verse 23. Na ang sino man namatay sa pagkakabitin sa kahoy ay isinumpa. Galatians 3:13, Acts 5:30, Acts 10:39, and 1 Peter chapter 2 verse 24. Biro mo, si Jesus Christ, peace be upon Him, na kinikilala, one of the mightiest messenger of Allah, sa kanila palang paniniwala ay sinumpa din at the same time. Yun ang sinasabi na lang kanang kasulatan. Paano hindi natin paniniwalaan? So hindi natin matatanggap yan. Nang isang magiting na propetang katulad niya ay isinumpa. Lamang, hindi siguro nila nalalaman. Okay. So meron po ditong isang bagay na gusto natin maliwanagan. Bakit kinakailangan pumunta si Mary Magdalene doon sa sinatawag na pinaglibingan ni Jesus Christ, peace be upon Him? Okay. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint Him. Ito po ay nakalagay sa Mark 16:11. Pagkatapos ng Sabado, na sinasabing siya ay namatay ng Biyernes at nabuhay ng pagkatapos ng Sabado, dumating ngayon si Mary Magdalene, may kasama siyang iba. May dala silang mga spices, yung mga herbal na mga dahon-dahon. At para imasahe. Sa seremonya po ba ng mga patay sa Hudyo o sa Judaism, halimbawa, kailangan bang masahihin ang patay after 3 days? Sa mga Kristiyano, minamasahe ba ang patay after 3 days? Sa mga Muslim, minamasahe pa ba ang patay after 3 days? Ay naglalaglag na ang laman noon galing sa buto. Ano nga masahihin doon? Ano nga asahan nila? Nadadat na nila doon. Kung totoo man na siya ay si Jesus Christ, peace be upon Him, hindi pa rin siya namatay. Bakit? Ay binalikan nga after 3 days para masahihin So inilagak lang siya doon, hindi ilibingan yun. Inilagak lang siya doon para makapagpahinga. Parang lumalabo yata, ano po? Nakakalito, ano? Okay. Talagang nakakalito. Kahit ako, nalilito na rin Okay.
So, tingnan po natin kung ano ang ating stance. Ano ba ang sinasabi ng mahal na Quran?